naalala niya yung time niya sa kulungan. Ito na naman, gera na naman. Since nung bata siya, puro gera. Tapos ngayon daw na matanda na siya, gera uli. Nung narinig nga niya na pinasok yung mga bahay sa Berry, sabi niya, baka pati dito mapasok tayo, sabi niya. Bagong bayani. Yan ang turing sa ating mga overseas Filipino workers dahil sa sakripisyo nila para sa magandang kinabukasan ng kanilang pamilya at sa malaking kontribusyon ng kanilang dollar remittances sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Minsan pang naipamalas ang katangiang ito ng ating mga OFW na caregivers sa Israel. Dahil sa pag-atake ng Hamas, hindi inalintana ang sariling kaligtasan at inuna ang proteksyon ng kanilang inaalagaan. Si Grace ay nag-aalaga ng Holocaust survivor sa Dorot, Israel na malapit sa Gaza. Sa halip na iligtas ang sarili, nanatili sa piling ng kanyang alaga. Yung family ko, pinipilit din naman nila akong umuwi. Oh, bakit pala hindi ka umuwi? Mag-isa siya eh. Hindi ko siya pwedeng iwan kasi attached na siya sa akin. Hindi siya papayag na iba ang mag-alaga sa kanya. Si Ima, napakabait niya. Lagi niyang iniisip yung kabutihan ng cook. Kahit na mga kapwa ko Pilipino. Ang umiiral na kaguluhan sa Israel ay tila bangungot ng Holocaust na bumabalik sa kanila. Sa gitna ng mga nararanasang trauma, malaking bagay ang presensya ng mga Filipino caregivers katulad ni Grace. Si Apple naman ay isa ring caregiver sa isang Holocaust survivor sa Ashkelon. Tinuturing ka talagang pamilya eh. Hindi mo nararamdaman na isa kang caregiver. Sa amin, dalawa lang kami ni Lola. Parang yung turing niya sa akin, apo or anak. Madalas na target o kaya naman ay dinaraanan ng mga rockets ang naturang lugar. Hindi siya makatulog. Kinakabahan siya lagi. Nasa mahigit kumulang 30,000 Filipino caregivers ang nasa Israel at dahil sa nangyaring giyera, lalo na sa mga lugar sa southern at northern Israel, nagkaroon ng mga shortages ng supply sa kanilang basic needs. Hindi sila makalabas o maiwan ng kanilang mga alaga, lalo na nung kasagsagan ng pag-atake ng Hamas. Nakipagtulungan ang Operation Blessing sa National Federation of Filipino Communities, isang local organization na nangangalaga sa kapakanan ng mga Filipino migrant workers sa Israel. There's always war 1 year after, within a year, 2 years, pero normally it lasts 1 week, 2 weeks. So this one lasted longer because, as they say, this is the biggest massacre since the Holocaust. Bago pa lang tayo nagre-recover sa pandemic, and then here comes again the war that took longer, and also the number of rockets that flew in the sky is thousands compared to hundreds before. Naghanda ang Operation Blessing ng mga Filipino food supplies at hygiene products para sa 2,000 migrant workers sa Israel. Pumunta ang team sa mga critical areas sa southern hanggang sa northern Israel para abutin ang ating mga kababayan at ilan pang mga migrant workers. Nararamdaman mo yung may mga kababayan ka na nag-aalala sa'yo. Papadalahan ka ng ganitong mga pagkain. So, thankful kami doon. Malaking tulong din kasi unang-una, bibihira ka makakain ng Pinoy goods. At saka itong alaga ko pala, napakahilig niya sa Pinoy goods. Naging pagkakataon na rin ito para sa team na makumusta ang ating mga kababayan at maipanalangin sila. Sa pangyayaring ito, alam ko na marami tayong mga kababayan ang nakarealize na totoong may Panginoon. Nagpapasalamat sila na hindi sila nasali sa mga nawala through activity ng mga OB na ito, ng Operations Blessings. Alam ko na mararamdaman nila not only by food, pero yung yakap ba ng mga kababayan natin.